Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 171 hanggang 175. Kabanata 171, harapin siya sa lungguhit isa. Si Allen ang pinakamalakas na lumaban sa mga empleyado ni Miguel Abbott, at ngayon kahit na siya ay hindi katugma sa itim na lalaki, na walang sino mang nag-iiwan ng lakas ng loob na makipagkompetensya. Nakita ng kalaban ang kanilang pag-aalinlangan at sinamantala ang pagkakataon na kutsain sila ng walang pagpipigil. Si Miguel Abbott ay nakaramdam ng parehong galit at puot sa loob, ngunit siya ay lubos na walang magawa. Ano kayang gagawin niya? Kung kahit si Allen ay walang kalaban-laban, ang pagtawag sa isang taong mas malakas ay hindi magiging posible sa maikling panahon. Noon ay nagpahayag si Julius Reed, "Gagawin ko, dahilan para kuminang ang mga mata ni Miguel Abbott sa pananabik." Ang lakas ni Julius Reed ay isang bagay na alam niya, na kamakailan lamang ay nagpadala ng isang grupo ng mga Shadow Warriors. "Ikaw." Tumaas ang isang kilay ng lalaking itim na tila hindi makapaniwala. Ang sino mang may kaunting kasanayan ay may posibilidad na magkaroon ng isang malaki, matipunong pangangatawan, na may kakilakilabot na lakas na makikita sa kanilang pangangatawan. Ngunit si Julius Reed ay mukhang walang iba kundi isang mag-aaral sa kolehiyo, halos hindi ang imahe ng isang taong may kakayahan. Naisip pa ng itim na isang suntok lang ay sapat na para patayin ang kanyang kalaban. "Iwan mo sa akin." Sa sandaling iyon, isang babae ang lumabas mula sa karamihan. Mukhang nasa 23 o 24 na taong gulang siya, nakasuot ng masikip na blazer at nakaistilong maayos na nakatrim na maikling buhok na nagbigay sa kanya ng pagiging sopistikado. "Fintan Michael, sigurado ka ba?" Lumingon ang itim na lalaki, halatang magalang ang ugali nito sa babae. "Iwan mo sa akin." Ulit ng babae, at dirdiretsong naglakad papunta kay Julius Reed. "Sana hindi ka mamatay ng malungkot." "Ganoon din sa iyo," sagot ni Julius Reed na may banayad ng ngiti, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng tensyon. Whoosh! Sa isang iglap, gumalaw ang babae. Ang kanyang pag-atake ay mabilis, tumpak, at walang awa, na tumututok sa lalamunan ni Julius Reed. Matapos makagalaw ay sumilay ang ngiti sa labi ng babae. Ngunit mabilis na napawi ang ngiti. "Anong ginagawa mo? Huwag mo na akong isipin na pagsamantalahan." Bahagyang ngumiti si Julius Reed, mahigpit na hinawakan ang palso ng babae at hindi makakilos. Malinaw na nagulat ang babae sa eksena, at sa kabila ng kanyang pagkabigla, mabilis siyang nakalaban. Whoosh! Ang kanyang kamao, na sinasabayan ng tunog ng rumaragasang hangin, ay dumiretso sa palso ni Julius Reed. Ngunit kasabay nito, mabilis na binitawan ni Julius Reed ang kamay niya, gamit ang magkabilang kamay nito para ikulong ang magkabilang palso nito. Tumaas ang isang kilay ng babae, ang kanang binti ay bumangon ng husto. Swoosh! Pinagdikit ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, ikinandado ng isang kamay ang magkabilang palso ng babae, habang ang kanang kamay ay bumaba ng may sampal. "Ma'am!" Sa isang mahinang ungol, naramdaman ng babae ang kanyang kanang paa na tumama sa isang bagay na kasing tigas ng bakal, na namamanhid sa sakit. "Natalo ka." Nang makabawi siya, nakapoise na ang kamay ni Julius Reed sa leeg ng babae. "Bitawan mo siya, kasuklam-suklam na tao." Ang itim na lalaki, nang makita ang babaeng nadakip, ay agad na sumalakay. At siya ay direktang pumunta para sa pagpatay. Whoosh! Ang kanyang kaliwang binti ay pinutol ng marahas, isang suntok na maaaring pumatay o, kahit papaano, mag-iwan ng isang kritikal na nasugatan. Basag! Binitawan ni Julius Reed ang babae at humakbang pasulong upang salubungin ang pag-usad ng itim na lalaki, ang kamao nito ay malakas na hamampes sa tuhod ng lalaki. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga bali ng buto, ang itim na lalaki ay napasigaw sa matinding paghihirap. "Naglakas loob ka bang magsalita sa akin ng ganyan?" Nanlamig ang mga mata ni Julius Reed nang sumugod siya.
Hinawakan niya ang braso ng itim na lalaki at inihagis ito ng buong lakas. Swoosh! Ang katawan ng itim na lalaki ay itinapon sa lupa. Napakalakas ng impact na para bang nabasag ang mga laman loob niya. Thud! Ang itim na lalaki ay nagdure ng dugo, ang kanyang mga labi ay walang tigil na kumikibot. Sabihin, sino ngayon ang kasuklam-suklam? Ang kanyang paa ay nakatanim ng mahigpit sa dibdib ng lalaki, ang kanyang tono ay walang anumang emosyon. Ikaw, basag! Pinalakas ni Julius Reed ang presyon, pinutol ang mga tadyang sa dibdib ng itim na lalaki gamit ang kanyang paa. Ako, isa akong kasuklam-suklam na tao. Napangiwi sa sakit ang itim na lalaki, nanginginig ang buong katawan. Tama na, maya-maya pa, humakbang ang lalaking kanina pa humiling sa lalaking itim na maghagis ng chopsticks para makialam. Ilaan mo ang isang tao kapag kaya mo, huwag masyadong lumayo. Lumapit siya kay Julius Reed at malamig na sinabi, humihingi ng tawad sa kanya ngayon din. Ako ba kinakausap mo? Oo. Humingi agad ng tawad sa kaibigan ko at lumuhad sa harap niya. Ang young master na si Springs ay nagsalita ng napakalakas, malinaw na nagmumula sa kayamanan at sanay sa pag-uutos. Smack! Hindi pa natatapos ang mga salita sa bibig niya ay sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Smack! Punong-puno ng lakas ang ikalawang sampal, dahilan para lumipad ang lalaki sa lupa. Young Master Springs. Agad namang lumapit ang ibang mga binata sa grupo para tulungan siyang makatayo. Kasabay nito, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa mga mata ng babae. Masasabi niya na partikular na naging maluwag si Julius Reed sa kanya, kung hindi ay hindi magiging mas mabuti ang kanyang kapalaran kaysa sa dalawang lalaking ito. Ikaw aso, ang lakas ng loob mong saktan ako. Pinunasan ng Young Master Springs ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, itinuro si Julius Reed, at sinabing, kung sino man ang makapilayan sa kanya, gagantimpalaan ko ang $100 million. Napabuntong hininga ang mga bodyguard ng Abbott family na naruroon. Sa kasalukuyang exchange rate, 700 milyon na. Ang mag-alok ng 700 milyon ng ganoon, napakagandang kamay. Sabi nga sa kasabihan, may mabigat na gantimpala ang mga matatapang na mandirigma. Isang lalaki mula sa kanluran ang lumabas mula sa karamihan, sumulyap kay Julius Reed, at mahinang nagsabi, paumanhin. Boom! Nang bumagsak ang kanyang boses, sumuntok ang taga-kanluran. Kayong lahat, lumapit sa akin. Umiling si Julius Reed, humakbang sa ibabaw ng itim na lalaki, at sumugod sa kamao ng kanluraning lalaki. Basag! Mula sa paghawak sa braso hanggang sa pagkabali nito, hindi umabot ng 1 segundo si Julius Reed. Dahil sa bilis na iyon, hindi makapagsalita ang mga tao. Maging ang grupo ng mga kabataang lalaki, na alam na may kakayahan si Julius Reed, ay hindi inaasahan na magiging ganito siya ka-Jose. Swoosh! Bago pa makapag-react ang sinuman, si Julius Reed ay sumuntok at pinalipad ang kanluraning lalaki sa isang mesa. Nakahiga doon ang lalaking kanluranin, nakatikim ng dugo, hingal na hingal, halatang hindi makatayo. Ikaw, malinaw kay Young Master Springs ang bigat ng sitwasyon, at nagsimula siyang magpanik. Pero iba ang pakiramdam ni Miguel Abbott at ng iba pa. Nakakatuwa, nakakakilig, nakakabusog. Ang pang-aapi na naramdaman nila noon ay natangay sa sandaling ito. Lalo na nang makita ang malungkot na tingin ng kabilang panig, hindi nila maipahayag kung gaano kaginhawa ang kanilang naramdaman. Anong gagawin mo? Ang pinakamalakas sa kanila ay nahulog na, maliban kung ang iba ay gustong mamatay, sino ang maglalakas loob na humakbang pasulong? Hindi ka ba kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Kinaway-kaway ni Julius Reed ang kanyang kamay at kaagad, isang staff ang nagdala ng upuan. Umupo siya sa upuan, nakatingin kay Young Master Springs, halika rito, dilaan mo ang aking sapatos. Para sa gayong mayabang na tao, ang pinakamahusay na paraan ay ganap na alisin sa kanila ang kanilang dignidad. Ito ay mas masakit kaysa sa pagpalo sa kanila. Hindi kailanman. Namula ang mga mata ni Young Master Springs, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Pumunta ka, talunin mo siya hanggang sa siya ay sumuko, at sino mang mamagitan ay magiging gayon din. Sinulyapan ni Julius Reed ang grupo ng mga kabataan, natakot silang umatras ng ilang hakbang. Hey, ito ay para sa hindi pag-uugali.
Napakayabang. Matigas ang ulo mo, ha? Magkunwari ka. Bakit ang soft act ngayon? Swoosh, swoosh, swoosh. Nagsimulang magpatalo at sumipa ang lahat ng hindi nagpipigil. Ang mga panunuya ni Allen kanina ay nag-uumapo na sa kanila sa galit, at ngayon ay nailalabas na nila ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 172, Mga Tao ng Wilson Pavilion sa Lungguhit 1. Tumigil ka. Nagdilim ang mukha ng babae nang makitang binubugbog ang kasama. Lahat sila ay bahagi ng parehong bilog, kung ang isang tao ay nawalan ng mukha, ito ay magiging mahirap para sa lahat. Sabi ko tumigil ka na. Nang makitang walang nakapaligid sa kanya ay nagbigay pansin sa kanyang mga salita, hindi napigilan ng babae na sumigaw muli. Ngunit ang mga bodyguard ay maaaring maging bingi, marahas na binati ang dalawang tao sa lupa na may mga suntok. Ang mga iyak at hiyawan ng lalaking may apelyidong Joe at ang itim na lalaki ay patuloy na tumataas, maging ang mga alulong at panaghoy. Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng kanilang mga kasama ay lubhang hindi komportable, ang ilan ay nagtakip pa ng kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay. Kung hindi ka titigil ngayon, pagsisisihan mo ito ng hindi na maayos. Lumapit ang babae kay Julius Reed, agad na hinarang ni Allen. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay isang taong hindi mo kayang i-provoke. Kung patuloy mo silang papatungan, sinisigurado kong walang makakatakas sa inyo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lamig, at kahit na sa gayong kakilakilabot na mga kalagayan, napanatili niya ang isang saloobin ng higit na kahusayan. Tumigil ka. Sinulyapan siya ni Julius Reed at inutusan ang mga bodyguard na itigil ang pambubugbog sa mga lalaki. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang babae nang tumigil ang mga lalaki. Sabihin sa iyong mga tao na humingi ng tawad at gumawa ng kabayaran. Ipinagpatuloy niya ang kanyang hiwalay na kilos. Nag-aatubili na ang mga bodyguard na huminto, galit ang makikita sa kanilang mga mata. Ang mayabang na tono ng babae ngayon ay muling nagpasiklab sa kanilang galit. Ang lakas ng loob mong talunin ako, hintayin mo lang ang kamatayan. Sa lupa, si Joe na may apelyidong lalaki ay nakapulupot sa sakit ngunit patuloy pa rin itong naglalabas ng mga banta. Ano? Sabihin mo ulit. Ibinaling ni Julius Reed ang tenga sa lalaki, nakangiting tanong. Kung maglakas loob ka, patayin mo ako. Ang mga mata ng lalaking may apelyido ni Joe ay puno ng malisya, at sa kabila ng kanyang paghihirap, determinado siyang maglabas ng mga pagbabanta. Paumanhin, ngayon din, sigaw ng babae sa gilid. Hindi siya nagbibiro, ang kapangyarihan sa likod ng lalaking pinangalan ng Joe ay napakahusay na kahit ang kabuuan ng Five River Province ay hindi sapat para alalahanin sila. Gawin ang sinabi. Isang makahulugang tingin ang binigay ni Julius Reed sa babae habang sinasabi ito. Kuya, ito. Ang mga bodyguard ay nagsusuot ng mga mukha ng pag-aatubili. Ang paghiling sa kanila na huminto ay medyo ayaw na nila, at ngayon kailangan nilang humingi ng tawad. Ngunit hindi sila nang ahas na suwayan ang sinabi ni Julius Reed. Hindi mo ba naririnig ang mga salita ni Mr. Reed? Sinaway ni Miguel Abbott ang nag-aalangan ng mga bodyguard. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanilang immediate superior. Kung ang mga bodyguard na ito ay hindi kayang bigyang kasiyahan si Julius Reed, kung gayon ang responsibilidad ay ganap na mapapasa kanya. Oo, huminga ng malalim ang mga bodyguard at, labis na nag-aatubili, pumunta sa harap ng babae, nagsasabing, paumanhin. Ano ang silbi ng pagsasabi sa akin? Humingi ng tawad kay Mr. Joe. Mabagsik ang mukha ng babae, at napaka-harsh ng tono nito. Paumanhin, tatanggapin ko lang kung lumuhad ka. Kung hindi, kalimutan mo na. Ang lalaking may apelyido ni Joe ay naging lubhang mayabang nang makita niyang nanlambot ang iba. Kahit na halos malaglag ang kanyang mga buto, puno pa rin siya ng lakas. Mabuti. Huminga ng malalim ang mga bodyguard, wala silang choice kundi makinig sa boss nila. Ngunit nang lumuhad na sila, narinig nila ang tinig ni Julius Reed, nang sabihin kung gawin mo ang sinabi, hindi mo dapat sundin ang kanyang mga tagubilin. Tinuro ni Julius Reed ang babae. Sinadya kong gawin mo ang sinabi niya. Tapos tinuro niya yung lalaki. Naiintindihan. Naintindihan agad ng mga bodyguard ang kahulugan. Sinabi ng lalaking may apelyidong Joe na tingnan kung may lakas sila ng loob na patayin siya, hindi ba?
Hey. Matapos mapag-alitan ng babae, punong-puno ng galit ang mga bodyguard, naghihintay na lamang na may bulalas ito. Anong gagawin mo? Naramdaman ang pagbabago sa kabilang partido, ang lalaking may apelyidong si Joe ay napalunok ng may kaba, ang kanyang katawan ay patuloy na umaatres. Ngunit sa halos mabali ang mga buto dahil sa pambubugbog, saan makakahanap ng lakas para umatras. Nagpanik na, dahil nagulat sila ng ganito, tuluyan na silang natigilan. Sa tabi niya, ang itim na lalaki ay binugbog hanggang sa dumura ng dugo, halos himatayan. Maglakas loob kang hawakan siya, at mamamatay kayong lahat. Nilinggan ng babae si Julius Reed, malinaw na binibigkas ang bawat salita, galing siya sa Wilson Pavilion. Wilson Pavilion. Kumunot ang noo ni Julius Reed at malakas na nagtanong, ano iyon? Medyo nagulat siya. Ang lalaking ito ay talagang may kaugnayan kay Amadeus Fairbanks. Mukhang kailangan niyang maglinis ng bahay para sa Wilson Pavilion. Hey, mga mangmang, ang Wilson Pavilion ay. Tumahimik ka, tumawag ka lang, mag-video call, sa boss mo. Nang magpakilala na ang babae ay pinutol na siya ni Julius Reed. Ayaw niyang sumunod, ngunit nahaharap sa panganib at dahil sa pagsipa ng bakal, wala siyang pagpipilian kundi gawin ang sinabi. Pagsisisihan mo ito. Isang malamig na ungol ang pinakawalan ng babae. Hindi ako nanakit ng babae, huwag mo akong lalabag sa panuntunang iyon. Itinuro siya ni Julius Reed, ang kanyang tingin ay naging nakakatakot sa unang pagkakataon. Kahit na malakas ang kanyang disposisyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot sa puntong ito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-video call sa kanyang amo. Ilang sandali pa, nag-connect ang tawag. Fei, bakit mo naisip ang tawagan ang iyong Panginoon? Sa screen, tiningnan ng isang matanda na may puting buhok ang babae na may mapagmahal na mga mata. Guro, kapatid na Springs. Sabi ng babae na nakakunot ang noo, Brother Springs ay binugbog. Habang nagsasalita siya, bahagyang namula ang mukha niya. Sino ang mga tao mula sa Wilson Pavilion? Mga nilalang na walang kapantay. Maaari pa nga silang makipag-away ng direkta sa organisasyon ng Shadow Warrior na Deep Cold, isang behemoth sa kanilang sariling karapatan. Ngunit narito siya, bilang disipulo ng manager ng Far East Branch, natalo ng husto. Ang lalaking may apelyidong Springs, Quantes Springs, ay ang nag-iisang anak na lalaki ng matanda. Ang matanda ay labis na nagustuhan sa kanya, na naibigay ang lahat ng kanyang kakayahan sa anak na ito. Ang labanan ngayon ay isang kahihiyan para sa Wilson Pavilion. Ano? Sino ang gumawa nito? Ang tono ng matanda ay agad na naging malamig, at kahit sa pamamagitan ng screen, ang mga taong naruroon ay nakakaramdam ng malamig na panginginig. Inagaw ni Julius Reed ang telepono, tiningnan ang matandang lalaki sa screen, anak mo. Wala akong pakialam kung sino ka, mas mabuting maghanda ka para mamatay. Nag-alab sa galit ang mga mata ng matanda, maglakas loob kang hawakan ang anak ng tagapamahala ng sangay ng Wilson Pavilion. Ipinapayo ko sa iyo na kitilin ang sarili mong buhay ngayon, o sisiguraduhin kung makakasama ka ng iyong pamilya sa kamatayan. Halatang galit na galit siya. Ang manager ng Far East Branch ay isang walang kapantay na makapangyarihang figure. At sa napakalaking suporta ni Wilson Pavilion, ang kanyang pagmamataas ay walang hangganan. Paano niya nalulunok ang pang-iinsulto sa kanyang pinakamamahal na anak na binugbog? Ganun ba? Tingnan mong mabuti. Ngumisi si Julius Reed, inayos ang camera sa rear-facing view, at nag-zoom in sa Quantes Springs na puno ng dugo. Ang lakas ng loob mo. Ang boses ng matanda ay puno ng layuning pumatay. Of course, I dare. Strike. Sa utos ni Julius Reed, ang mga bodyguard ay naghagis ng mga suntok na parang ulan, na humahampas sa Quantes Springs. Ang Quantes Springs, na malubhang nasugatan, ay nagsimulang humagulgol mula sa brutal na pambubugbog. Ikaw, paano ako? Kung maglakas loob ka, lumapit ka, lagi akong handa. Ibinalik ni Julius Reed ang cellphone sa babae at tumalikod sa paglalakad patungo sa elevator ng Pearl Over Water. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay tumaas ng hindi inaasahan, at kailangan niyang ipaalam kay Amadeus Fairbanks. Dahil ipinakita sa kanya ni Amadeus Fairbanks ang sapat na paggalang, magiging makonsiderasyon siya sa mukha ng Pavilion Master kapag pumatay ng isang tao.
Bugbugin mo siya hanggang sa may natitira siyang hininga, at sino mang hamarang, papatayin ko siya kaagad. Iniwan ang mga salitang ito, nawala sa paningin si Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 173, Mauray Springs sa Lungguhit L. Sa wakas, nang maramdaman ng mga bodyguard na sapat na ang kanilang nagawa, umatras sila at bumalik sa kanilang mga pwesto. Ang mga kasamang sumama sa Quantes Springs ay nangahas na manginig at humarap upang hilahin ang hindi nakamukha ng tao, Quantes Springs. Nais nilang mamagitan, sa kanilang mga kakayahan, ang pag-agaw sa kanilang kasama mula sa seguridad ay hindi isang mahirap na gawain. Ngunit sino ang mga ngahas? Matangkad pa rin sa kanilang isipan ang lakas ng pakikipaglaban ng batang psycho, at kung babalik sila, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong umalis. Ang mga kabataang ito, mga panauhin lamang sa mundong ito, na namamatay sa malayo sa kanilang bayang sinilangan. Kahit na hindi sila namatay, ang nagwakas na tulad ng Quantes Springs ay nangangahulugan ng pamumuhay bilang isang pile. Kaya't ang tanging magagawa nila ay panoorin kung paano binugbog ang Quantes Springs nang hindi makagalaw ng kalamnan. Ang kanilang Panginoon, si Mauray Springs, ay matagal nang ibinaba ang video feed, hindi niya kayang panoorin ang anak na binubugbog. Guro, matapos iwan ang perlas sa tubig, si Miles Cook ay tumawag sa kanyang Panginoon na may pusong puno ng kaba. Kamusta si Quantes? Tanong ni Mauray Springs na puno ng pagmamadali. Nailigtas namin siya at dinala namin siya kaagad sa ospital. Tiningnan ni Miles Cook ang halos buhay na Quantes Springs, siya ay walang iba kundi isang hininga ang layo mula sa kamatayan. Hindi lang ang mga buto, halos lahat ng malambot na tisyo sa kanyang katawan ay nagkaroon ng pinsala dahil sa pambubugbog, kung hindi magamot kaagad, malamang na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. At sa paghusga sa kanyang kasalukuyang estado, kahit na siya ay nakaligtas, siya ay mahalagang may kapansanan. Ngunit hindi iyon masabi ni Miles Cook, ang pag-amin ng ganyan ay magdadala lamang ng sama ng loob sa kanya ni Mauray Springs. Ang isang regular na ospital ay tiyak na hindi magagawa. Dalhin mo muna siya sa pinakamahusay na ospital. Magpapadala ako kaagad ng isang tao na magdala ng pinakamahusay na gamot mula kay Wilson Pavilion. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, sumigaw si Mauray Springs sa isang tao sa malapit, magayos kaagad ng eroplano, kailangan kong pumunta sa Five River Province. Nang marinig na darating ang kanyang amo, nadurog ang puso ni Miles Cook. Master, personal ka bang pupunta? Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Mauray Springs. Sa loob ng Wilson Pavilion, ang Pavilion Master ang may pinakamataas na katayuan, na sinundan ng kaliwa at kanan ng mga envoy, at pagkatapos ay ang mga elder. Ang lahat ng ito ay mataas ang ranggo ng mga pangunahing miyembro na nakatalaga sa punong tanggapan. Bukod sa kanila, ang pinakamakapangyarihang mga individual ay ang mga tagapamahala ng mga tanggapang pansangay. Mayroon ding malalaki at maliliit na sekta sa loob ng mga sanga. Si Mauray Springs ang tagapamahala ng Far East Branch, na may hawak na malaking kapangyarihan. Bukod sa kanya, may 7 pang manager sa Far East Branch. Ang 8 ito ay namamahala sa lahat ng mga gawain sa malayong silangan. Ngayong personal na darating si Mauray Springs, walang alinlang ang darating siya upang ipaghiganti ang kanyang anak. Tunay nga. Ako ay darating upang ipaghiganti si Quantes. Gayon din, upang patayin ang mga hindi gumalang sa akin, at upang makita sa aking sarili kung ano ang sinasamahan ng mga disipolo. Nagawa na ni Quantes. Napakahigpit ng tono ng Mauray Springs. Ang kanyang anak na pinalo ng ganito kalaki, kakaiba para sa kanya na hindi siya nagagalit. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay nagpatibok ng puso ni Miles Cook. Oo, ano? Nakatayo ka lang ba at nanood? Tanong ni Mauray Springs. Ang nag-iisang tanong na ito ay natakot kay Miles Cook hanggang sa pawis na pawis. Guro, ginawa namin ang aming makakaya, ngunit hindi kami kalaban sa taong iyon. Sa takot na ang intervention ay maglalagay sa mas malaking panganib kay Quantes, hindi kami nang ahas na subukang iligtas siya. Nagmamadaling paliwanag ni Miles Cook. Nang marinig ang kanyang paliwanag, nanginginig din ang ibang mga Wilson Pavilion disciples. Ang pangunahing tauhan ng insidenteng ito ay si Quantes Springs, ang anak ni Mauray Springs, at nangamba sila na maaaring maging anino ito sa kanilang mga hinaharap.
Magtiwala ka. Tiyak na mag-iimbestiga ako ng maigi. Ang mga nagsikap ng kanilang makakaya, hindi ko papanagutin, ngunit ang mga naglalakas loob na suruan ang Wilson Pavilion, huwag akong sisihin sa pagiging walang galang. Pagkasabi nito, ibinaba ni Maurice Springs ang telepono. Anong sabi ni Master? Isang tao ang may bitbit na Qantas Springs habang ang iba ay nakasunod na malapit sa likuran. Darating na si Master. Pagkatapos maghiganti, hahanapin niya ang mga responsable. Sabi ni Miles Cook na nakakunot ang noo. Ngayon, bagamat gumawa siya ng aksyon, hindi siya pinahirapan ng binata. Ngunit ito ay talagang masamang balita. Sa pagtingin sa itim na lalaki na binugbog ng hindi na makilala, medyo nakaramdam siya ng inggit. Kung siya ay nawalan ng malay, maiiwasan ba niya ang parusa mula sa kanyang sekta? Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga disipulo ng Wilson Pavilion ay parang mga talong na nasaruan ng loob, lahat ay nasaruan ng loob at nanlulumo. Ngunit ano ang maaaring gawin, dahil ang Qantas Springs ay anak ni Maurice Springs? Tingnan ko kung hanggang kailan mo mapapatuloy ang pagmamataas na ito. Lumingon si Miles Cook upang tingnan ang pearl above the waters, sinumpa si Julius Reed sa kanyang puso. Sa sandaling kumilos si Maurice Springs, walang pag-aalinlangan sa tiyak na kamatayan ng kanyang kalaban, talagang walang pagkakataon na mabuhay. Upang maupo sa posisyon ng tagapamahala ng Wilson Pavilion, ang isa ay kailangang maging mataas ang kakayahan. Oh, mahal kong young master, ano ang nagudyok sa iyo na tawagan ako ng personal? Sa loob ng marangyang pribadong silid ng pearl above the waters, napasando si Julius Reed sa kanyang upuan, pinapanood si Amadeus Fairbanks na nagpapagupit ng kanyang buhok sa tapat niya. Bilang pinakamataas na commander ng Wilson Pavilion, si Amadeus Fairbanks ay namumuhay ng mayamang buhay at partikular na nag-aalala tungkol sa kanyang hitsura. Ilang beses na niyang pinalitan ang kanyang mga barbero. Si Amadeus Fairbanks ay nagtakda pa ng eksaktong haba para sa kanyang buhok at tumawag ng barbero tuwing umaga upang gupitin ang kanyang buhok sa eksaktong haba na iyon. Kahit 1 milimetro ay hindi maalis. Gayunpaman, may mga barbero pa rin na nanginginig ang mga kamay. Pagkatapos ng lahat ay tao, sino ang makakagarantiya ng pagiging perpekto ng walang bakas ng pagkakamali? Ngunit sakaling magkaroon ng anumang pagkakamali, ang isa ay mapapaalis sa Wilson Pavilion at mawawalan ng napakalaking hanay ng mga benepisyo. Sa sandaling ito, nang makita si Julius Reed, naging animated si Amadeus Fairbanks, na nagpakaba sa paggupit ng barbero. Baka pupunta ang empleyado mo para patayin ako. Napagpasyahan kong maglinis ng bahay para sa iyo. Kung mayroon kang anumang pagtutol, magsalita ka na. Casual na pinitik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri, nagsasalita ng walang pakialam. Kung masaksihan ng mga bystanders ang eksenang ito, tiyak na mahuhulog ang kanilang mga panga. Ito ang Pavilion Master ng Wilson Pavilion, isang lokal na Panginoon. May nangahas na maglinis ng bahay para sa Wilson Pavilion. Nililigawan ba nila si kamatayan? Gayunpaman, nang marinig ang mga salitang ito, biglang tumalon si Amadeus Fairbanks mula sa kanyang upuan. Pavilion Master, ang buhok mo. Lumabas ka. Sa galit na sigaw, pinaalis ni Amadeus Fairbanks ang barbero. Young Master, sino ito? Binaba niya ang pagtawan niya at naging seryoso. Hindi ako masyadong malinaw, ngunit kung siya ay maglakas loob na lumapit, papatayin ko siya. Kahit na ito ay para sa iyong kapakanan, ito ay hindi pinapayagan. Walang sino man ang maaaring umalis ng buhay pagkatapos makipag-usap ng mahigpit sa akin. Malamig ang ekspresyon ni Julius Reed, walang anumang emosyon ang kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, iimbestigahan ko ito ng maigi. Malungkot ang ekspresyon ni Amadeus Fairbanks. Hindi niya inasahan na ang sarili niyang empleyado ay makakasakit kay Julius Reed. Kung iisipin, kahit bilang Pavilion Master, wala siyang lakas ng loob para dito. It's not an issue, the purpose of my call was just to let you know. Let them come, naiinip na ako. Nagpatuloy si Julius Reed sa pagsasalita ng buong kalmado. Ipinahayag ang layuning patayin ang mga miyembro ng Wilson Pavilion at nananatiling tahimik. Tiyak na walang sino man sa mundo ang katulad niya. Naiintindihan ko. Tiyak na nakuha ni Amadeus Fairbanks ang mensahe. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Julius Reed. Kalimutan ang mga matatanda,
kahit ang Deputy Pavilion Masters ay walang laban. Ang tawag na ito mula sa kabilang partido ay walang alinlangan na isang pabor sa kanya, sa halip na isang direktiba upang pamahalaan ang kanyang mga empleyado ng mas mahusay. Sige, may mga bagay akong aasikasuhin, Palm. Tinapos ni Julius Reed ang tawag, minamasahe ang kanyang mga templo. Pagkatapos ay inutusan niya si Miguel Abot sa harap niya, bantayan mong mabuti ang airport, at i-report mo kaagad sa akin kung may kaunting problema. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 174 na mga mabuting intensyon pagpapadala ng liham isa. Si Miguel Abot ay hindi nang ahas na magpakita ng kahit katiting na kapabayaan, na agad na nagpadala ng mga tao upang manatiling mahigpit na magbantay sa paligid ng paliparan, habang pinapakilos din ang mga panloob na impormante upang manatiling alerto sa lahat ng oras. Upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Five River Province, si Miguel Abot ay nagkaroon ng mga lihim na pakikipag-ugnayan na hindi alam ng mga ordinaryong tao, at ang kanyang lihim na network ay kumalat sa buong probinsya, maging sa loob ng ilan sa malalaking pamilya, kung saan kasama niya ang kanyang mga espesyaliya. Mr. Reed, kailangan pa ba nating magtipon ng maraming lalaki? Matapos utusan ang kanyang mga empleyado na linawin ang kanilang mga target, bumalik si Miguel Abot sa tabi ni Julius Reed, maingat na humihingi ng mga tagubilin. Dahil sa away kanina ay nakilala niya muli ang agwat sa pagitan nila. Walang pagkakataong lumaban si Allen, habang si Julius Reed ay walang kahirap-hirap na kumilos. Hindi naman ito dahil sa sobrang hina ni Allen, tutal, malapit na siyang maging bodyguard ni Miguel Abot, kaya paano siya magiging mahina? Kaya lang, masyadong malakas ang kalaban, hindi makatwiran ang lakas. Pagtingin sa Five River Province, kakaunti ang makakalaban sa itim na lalaking iyon. Pero, mas malakas si Julius Reed. Napagtanto din nito si Miguel Abot na hindi siya sumunod sa maling tao. Mula nang makilala niya si Julius Reed, hindi pa niya nakitang natalo ang binata. Bukod dito, sa tuwing naiisip niyang nalaman niya ang lakas ni Reed, ay refresh ni Julius Reed ang kanyang pangunawa. Kung darating siyang mag-isa, at hindi siya kukuha ng kahit isang sundalo o sangla sa Wilson Pavilion. Ipinatong ni Julius Reed ang kanyang binti sa mesa at mahinahong sinabi, habang nakatingin sa labas ng bintana. Wilson Pavilion. Kumunat ang noo ni Miguel Abot at nagtanong, anong klaseng organisasyon ito? Sa ibaba, ang babae ay nag-claim na mula sa Wilson Pavilion, at ang kanyang saloobin ay napaka-arrogant. Sa sandaling iyon, gustong itanong ni Miguel Abot kung ano nga ba ang Wilson Pavilion. Bagamat mayaman at makapangyarihan, ang lugar na ito ay Five River Province lang, maaaring isa siyang kilala sa probinsya, ngunit sa labas nito, hindi mabilang ang mas malakas kaysa sa kanya. Ang saloobin ng kabilang partido ay naging malinaw kay Miguel Abot na ang kanilang background ay hindi simple. At mukhang naiintindihan ni Julius Reed ang organisasyong ito, at inatake pa niya ang Quantes Springs sa harap ng lahat pagkatapos mag-video call ang babae. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ipinahiwatig nito na si Julius Reed ay may mas kakilakilabot na background na sumusuporta sa kanya. Sapat na ito para mabigla si Miguel Abot. Tsaka ngayon pa lang, halatang may kaugnayan sa organisasyong iyon ang kausap ni Julius Reed sa telepono at parang big boss. Gayunpaman, ang isang malaking amo ay napakagalang sa isang binata. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Oo, hindi na nang ahas si Miguel Abot na magtanong patungkol sa Wilson Pavilion, sa halip ay nagtanong, dapat ba nating subaybayan ang kinaroroonan ng ilang taong iyon? Si Quantes Springs at ang itim na lalaki ay nagtamo ng malubhang pinsala na imposible para sa kanila na umalis sa Five River Province sa maikling panahon. Kung umalis sila, maaaring nasa panganib ang kanilang buhay. Tiyak na maghahanap muna sila ng ospital, at pagkatapos lamang na makontrol ang mga pinsala, sila ay tahimik na umalis. Sa buong Five River Province, kakaunti lang ang mga ospital na kayang gawin ito. Mabuti, pumunta at hawakan ito. Tumanggo si Julius Reed, alam niyang ang unang gagawin ni Maurice Springs pagkarating dito ay ang pagbisita sa Quantes Springs, at saka lang niya maiisip na maghiganti. Maaaring si Amadeus Fairbanks ang Pavilion Master ng Lily's Pavilion, ngunit ang mga order na ibinigay sa labas ng militar ay hindi palaging sinusunod.
Maaaring mag-isang pumunta rito si Maurice Springs para ipaghiganti ang kanyang anak. Sa kasong iyon, ang pagkakaroon ng ulo sa pagsisimula sa kanilang mga paggalaw ay maaaring maging isang magandang bagay. Naiintindihan. Aayusin ko ito kaagad. Agad na inilabas ni Miguel Abbott ang kanyang telepono at inutusan ang nasa kabilang dulo, bantayan ng mabuti ang grupo ng mga kabataan na kalalabas lang ng hotel, at iulat muli sa akin sa unang palatandaan ng anumang bagay na kakaiba. Matapos may ayos ang lahat, tahimik siyang tumayo sa tabi ni Julius Reed. Samantala, napasandal si Julius Reed sa upuan, nakasandal ang mga paa sa office desk, nakapikit ang mga mata, tila nawawala sa pag-iisip. 5 ilog na lalawigan, Bright Hospital. Doktor, pakiusap, kailangan mong iligtas siya. Kung tungkol sa 2 paa na ito, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, dapat mong iligtas ang mga ito para sa akin. Sa labas ng operating room, tumingin si Miles Cook sa lead surgeon, seryoso ang ekspresyon nito. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga pagkakamali. Naglagay siya ng card sa kamay ng doktor, mayroong $250,000 dito, na walang password. Tandaan ang sinabi ko sa iyo. Sumimangot ang doktor at inilagay ang card sa kanyang bulsa, gagawin ko ang lahat. Hindi ito tungkol sa paggawa ng iyong makakaya, ito ay tungkol sa paggawa nito. Nakatutok ang mga mata ni Miles Cook sa doktor, na nagtanim ng matinding takot sa kanya. Sige, sa ilang kadahilanan, ang doktor ay hindi nang ahas na makipagtalo, mabilis niyang pinunasan ang malamig na pawis sa noo at nagmamadaling pumasok sa operating room. Ate, kailan darating si Master? Ang iba sa kanila ay nasa dulo ng kanilang talino, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Hindi ko lugar para ayusin ang schedule ng matandang guro. Pagkatapos magsalita sa mabigat na boses, inutusan ni Miles Cook ang iba, bantayan ang lugar na ito, lalabas ako saglit. Palagi siyang nagtataka kung bakit nagpigil si Julius Reed pagdating sa sarili niyang mga empleyado. At dahil ang operasyon ni Qantas Springs ay hindi nagagawin anumang oras sa lalong madaling panahon, sa mga taong ito sa pintuan, walang maaaring magkamali. Pagkalabas niya sa entrance ng ospital, lumiko siya ng ilang beses para masiguradong walang sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi papunta sa Waterside Pearl. Anong ginagawa mo? Nang makitang bumalik ang babae, nakaalerto lahat ang mga bodyguard sa Waterside Pearl. Napakalinaw nila kung ano ang kaya ng babaeng ito. Ang binata, sino siya? Malamig na tanong ni Miles Cook. Siya ay palaging mausisa, parang walang takot ang binata sa pavilion ni Lily. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng gayong mga kakayahan ay nangangahulugan na siya ay tiyak na hindi karaniwan. Sa kalahating taon mula nang umalis sila sa bundok at gumala sa kalahati ng China, hindi pa sila natalo. Ngunit sa pagkakataong ito, sila ay lubos na natalo. Ibig mong sabihin Mr. Reed, hindi siya ang dapat mong tanungin. Alam na agad ng mga bodyguard kung sino ang tinutukoy ng babae. Ang pinakabata sa buong Waterside Pearl ngayon ay si Julius Reed. Mabuti pang umalis ka, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang galang. Maaaring hindi siya matalo ng mga bodyguard, ngunit hindi sila kailanman natalo sa mga tuntunin ng presensya. Impolite, isang malamig na tawa ang pinakawalan ng babae. Wala kang kakayahan para dyan, mas magiging katulad nito ang pagtawag sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, tumangala siya sa Waterside Pearl at matiyagang sinabi, pwede mo ba siyang padalhan ng mensahe na nagsasabing gusto ko siyang makilala? Anuman, ang kabilang partido ay nagpakita ng ilang pagpaparaya. Sa 3 tumama, 2 na ang kalahating patay, na ang sarili lamang ang ganap na hindi nasaktan. Dahil ba talaga babae siya? Fine. Wait lang. Nag-alinlangan ang mga bodyguard, ngunit tinawag pa rin si Allen. Kuya, bumalik na ang babaeng iyon. Gusto niyang makita si Mr. Reed. Mula nang magpakita ng kagalingan si Julius Reed, mas mataas ang tingin sa kanya ng mga bodyguard. Kahit na binanggit ang mga salitang Miss Pinuno sila ni Reed nang hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Ilang sandali pa, isang figure ang mabilis na lumabas sa lobby. Ano ito? Walang pakialam na tumingin si Julius Reed sa babae at mahinang nagtanong. Maaari ba akong makipag-usap sa iyo ng mag-isa? Ang babae ay umatras ng ilang hakbang, na lumikha ng isang malaking open space.
Humakbang pasulong si Julius Reed, titig na titig sa kanya. Ang aking master ay ang tagapamahala ng sangay ng Wilson Pavilion, Maurice Springs. Malapit na siyang dumating kasama ang mga tao mula sa Wilson Pavilion, dapat kang mag-ingat. Sa ilang kadahilanan, sa sandaling ito, tinutulungan niya talaga ang isang estranghero. Sa ilang kadahilanan, sa sandaling ito, tinutulungan niya talaga ang isang estranghero. Marahil ito ay dahil ang mga empleyado ay nagpakita ng kabaitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 175, darating ba ang guro pagkatapos ng lahat sa lungguhit L? Nang banggitin ang tatlong salitang, Wilson Pavilion, nanatili ang mga mata ni Miles Cook kay Julius Reed. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. Kung tutuusin, base sa mga nakaraang kaganapan, malinaw na alam ni Julius Reed ang pagkakaroon ng Wilson Pavilion. Ngunit para malaman ang tungkol sa Wilson Pavilion at maglakas loob pa ring humampes gamit ang nakamamatay na kamay, ano ang dahilan? Ito ay sapat na upang mapuko ang kanyang pagkamausisa. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Miles Cook, mula sa simula hanggang sa katapusan, ang ekspresyon ni Julius Reed ay hindi nagbago minsan. Ito ay tulad ng kalmadong ibabaw ng isang lawa, na walang kahit isang alon. Nagpunta ka ba dito para lang sabihin sa akin ito? Tumingin si Julius Reed sa malayo at mahinang nagtanong, ano ang dahilan? Sinaktan ko ang iyong mga tao, at masisiguro ko sa iyo, sila ay sira na habang buhay. Ang mga bodyguard ay humampes ng walang pagpipigil, ngunit si Julius Reed ay maaaring masuri ang pisikal na kondisyon ng Qantas Springs. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, kung binugbog siya ng isa pang minuto, malamang napatay na ang Qantas Springs ngayon. At nang ipaalis niya ang mga bodyguard na iyon, nasa kritikal na punto iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging buhay ay maaaring maging mas masakit kaysa sa pagiging patay. Isaalang-alang ito bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanilang buhay, sabi ni Miles Cook na may mapait na ngiti. Siya ay isang minamahal na anak ng langit, na may malaking kakayahan. Ngunit ngayon, para talagang pasalamatan ang isang tao sa pagligtas ng buhay. Ang malaking psikolohikal na agwat na ito ay nagdala sa kanya ng lubusan sa lupa, na nagpabago sa kanyang dating mapagmataas na saloobin. Bueno, salamat sa iyo para doon, ngunit ang gusto kong sabihin sa iyo ay maaaring hindi ito magawa ni Maurice Springs, at kahit na gawin niya, mag-isa siya. Lumingon si Julius Reed, tumingin sa mga mata ni Miles Cook, at kusa itong nagsalita. Imposible, mariing sinabi ni Miles Cook, kilala ko ng husto ang personalidad ni Master. Sa ganitong pinsala sa Qantas Springs, maaari siyang dumating bukas ng umaga. At kami sa Wilson Pavilion ay palaging nagkakaisa, tiyak na magpapadala kami ng malaking bilang ng mga elite. Bilang isang disipolo, paanong hindi niya maiintindihan ang personalidad ng kanyang guro? Si Maurice Springs ay may isang anak lamang, si Qantas Springs, na lubos niyang itinatangi. Ngayong ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay nabugbog sa ganoong kalagayan, sa pagiging hindi mapagpatawad ni Maurice Springs, tiyak na susugod siya rito magdamag. Pakiramdam niya ay medyo walang muwang si Julius Reed. Yun lang ang masasabi ko. Baka sabihin niya sa'yo na hindi siya pupunta, pero babalik siya. Umiling si Julius Reed, kinakausap ang sarili. Ang mga salitang ito ay ganap na nalitaw kay Miles Cook. Paano sila magkasalungat sa isa't isa? Ikaw. Pero magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Nang makita ang caller ID, namutla si Miles Cook sa gulat. Guro, sinagot niya ang telepono nang nakakunot ang noo. Hindi kaya papunta na ang kanyang guro. May gagawin ako, kaya hindi ako pupunta. Dapat, alagaan mong mabuti si Qantas. Narinig mo ba ako? Mula sa kabilang dulo ng telepono, nanggagaling ang galit na boses ni Maurice Springs. Maliwanag, ang kanyang tono ay may bahid ng galit, at layuning pumatay. Master, hindi ka ba sasama? Nag-alinlangan si Miles Cook sa kanyang narinig. Paano ito magiging posible? Dahil muntik nang mabugbog hanggang mamatay ang Qantas Springs, matiis kaya ito ng amang ito, na nagmahal sa kanyang anak. Hindi ako sasama, alagaan mo lang si Qantas. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, biglang ibinaba ni Maurice Springs ang telepono, na iniwang tulala si Miles Cook. Master, hindi siya darating.
Tumingin si Miles Cook kay Julius Reed, mapurol ang ekspresyon nito. Sa hindi inaasahan, tama ang hula niya. Ngunit ano ang dahilan? Darating siya, mamayang gabi sa pinakahuli. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo para sumulyap sa langit at nakangiting sinabi. Ito, ngayon, si Miles Cook ay lubusang nalilito. Ngunit ang paraan ni Julius Reed ay nagmungkahi na hindi siya gumagawa ng mga bagay, mukhang may alam siyang insider information. Dapat pumunta ako. Ibinaba ni Miles Cook ang kanyang ulo, nagbabalak na umalis. Ngayong hindi darating si Maurice Springs, ang kanyang babala ay walang kabuluhan. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Whoosh! Hinampas ni Julius Reed ang palad niya sa likod ni Miles Cook. Ang babaeng disipulong ito mula sa Wilson Pavilion ay walang panlaban at biglang pinalipad ng 5 metro ang layo, bumagsak sa lupa at umubo ng dugo. Sa isang iglap, naramdaman ni Miles Cook na parang malapit na siyang mamatay, ang kanyang panloob na estado ay naging ganap na magulo, at ang dugo ay bumulwak ng sunod-sunod. Mula sa malayo, si Miguel Abbott at ang grupo ng mga bodyguard na iyon ay ganap na natulala. Ano nga ba ang nangyayari? Kanina lang ay nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawa, bakit biglang kumilos si Julius Reed? At napakabigat niyan. Salamat. Bumangon si Miles Cook mula sa lupa, ang kanyang maputlang mukha ay walang kulay. Ngayong gabi, darating siya. Si Julius Reed ay mukhang kalmado pa rin gaya ng dati. Okay. Huminga ng malalim si Miles Cook, pakiramdam niya ay guguho ang buong katawan niya sa bawat hakbang niya. Pero malinaw na malinaw sa isip niya na tinutulungan siya ni Julius Reed. At ang katotohanan na ang kabilang partido ay tiwala na darating si Maurice Springs ay hindi mukhang isang kasinungalingan. Hindi naniwala si Miles Cook nang ipropesya ni Julius Reed na hindi na darating ang Maurice Springs. Sa pagkakataong ito, pinili niyang maniwala. Kung nakita ni Maurice Springs ang Qantas Springs sa ganoong kaila-hilakbot na kalagayan habang ang ibang mga disipulo ay hindi nasaktan, tiyak na ilalabas niya ang kanyang galit sa mga taong ito. Ngayon, sinaktan siya ni Julius Reed, na nagbibigay sa kanya ng isang perpektong dahilan. Kaya naman nagpasalamat siya. Para naman kay Miguel Abbott at sa iba pa, sila ay lubos na nataranta. Binugbog at nagpasalamat pa, anong klaseng tao itong dalawang ito? Pero wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magtanong. Ginawa ito ni Julius Reed para sa isang magandang dahilan, tiyak. Hindi nagtagal, nawala si Miles Cook sa Shining Pearl sa ibabaw ng tubig, at bumalik si Julius Reed sa VIP room sa itaas na palapag upang magpahinga ng tahimik. Ngayong gabi, magkakaroon ng matinding labanan. Sa oras na bumalik si Miles Cook sa ospital, katatapos lang ng operasyon ni Qantas Springs. Ang nangungunang siruhano sa probinsya ay halos naubos ang lahat ng kanyang pagsisikap na halos hindi mailigtas ang kanyang mga paa. Ngunit kahit nasa kanila ay nasave, sila ay hindi gaanong aktwal na paggamit. Para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, Qantas Springs ay kailangang gugulin ito sa isang wheelchair. Kahit na ang paglalakad ay naging isang luho. Habang lumalalim ang gabi, ang grupo ay nagbabantay sa sick room na may mabigat na puso. Senior Sister, ano ang sinabi ni Master? Ang inaalala ng lahat ay ang isyo ng Maurice Springs. Malubhang nasugatan si Qantas Springs, at isa na itong himala na nakaligtas siya. Kung nakita ni Maurice Springs ang eksenang ito, hindi maiiwasang masangkot. Sinabi ni Master na hindi siya sasama. Inangat ni Miles Cook ang kanyang ulo at nakita ang iba't ibang iniisip sa mga mata ng lahat. Kadalasan, ayos lang kapag walang nangyari, ngunit sa panahon ng krisis, ang mga taong ito ay nagmamadaling umiwas sa responsibilidad. Hindi darating. Nang marinig ang balitang ito, unang nagulat ang mga kabataan, pagkatapos ay nasa sabik. Kung hindi dumating si Maurice Springs, hindi niya masasaksihan ang ganoong kalunos-lunos na eksena, at ang kanilang pagkakasala ay mababawasan ng husto. Ngunit sa sandaling iyon, itinulak ang pinto sa sick room. Ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin patungo sa pasukan sa sick room. Ito ang pinakamataas na antas ng VIP sick room, nagkakahalaga ng 10,000 yuan para lamang sa isang gabing pamamalagi. Upang magkaroon ng isang taong nangangahas na sumakay ngayon. Ngunit nang makita nila ng malinaw kung sino ang bisita, hindi nila naiwasang pagpawisan ng malamig. Dahil ang taong dumating ay si Maurice Springs,
Ang mismong taong sinabi ni Miles Cook na hindi darating. Naiiba sa dati, nag-iisang dumating si Maurice Springs sa pagkakataong ito, nang hindi nagdadala ng sinumang disipulo mula sa Wilson Pavilion. Guro, tumayo ang lahat at yumoko si Maurice Springs. Ngunit hindi sila pinansin ni Maurice Springs, sa halip ay naglakad na siya patungong Quantes. Tabi ng kama ni Springs.